Ang sarap ng amoy, ate! Sige, upo ka na. Lola, kain na tayo. O sige, akin na ang plato nyo. Salamat po, Lola. Ang dami. Kain na tayo. Dali, nakain na tayo. Kumain ka na para mamaya makikinod tayo ng TV sa kapitbahay. Talaga pa, ate? Sige, ate. Kaya kumain ka na para makaalis na kayo. Lisa, ikaw na magpunas ng mga nahugasan ko para malinis na natin. Opo ate, ako na magpupuna. Salamat Lisa, bilisan lang natin. Ang gagaling nyo talaga mga apo. La, makikinood po muna kami doon kanila Aling Judith ng TV. Huwag kayo masyado magpagabi ha. Opo la. Ang dilim po ng gabi. Huwag kang matakot, hawak kita. Okay po, ang ganda ng mga bituin. Tara, malapit na tayo sa bahay. Andito na naman sila, makikinood na naman to ng TV. Huwag mong papasukin ha. Madumi na naman mga paa ng mga yan. Diyan lang sila sa labas. O sa labas lang? Aling Judith, ano yun Ron? Pwede po ba kami makikinood ng TV? Sige, pero dyan lang kayo sa labas bagong linis dito sa loob. Ate, hindi naman marumi paa natin ah. Huwag ka na maingay dyan. Huwag kang mag-alala, Liz. Paglaki ko at may trabaho na ako, bibili ako ng malaking TV para hindi ka na makikinood sa ibang bahay. Promise yan ate ha, ang saya siguro nun. Ate, matutulog na ata sila. Pinatay na nila yung ilaw sa sala. Tara na, uwi na tayo. Pero saglit pa lang tayo nanood ate. Okay lang yan, Liz. Nakanood naman tayo saglit. Isa pa, matutulog na sila. Nakakahiya kung hindi pa tayo aalis. Sige ate, tara na. Aling Judith, salamat po. Uwi na po kami. Sige, matutulog na din kami. Ano, umalis na ba sila? Oo, malis na. Mabuti hindi ako komportable may mga sumisilip dyan sa labas. Kahit ako naiingayan. Halika, dahan-dahan tayo maglakad palayo sa bahay. Sige ate. Ate, hindi pa sila matutulog oh. Binuksan nila ulit ang mga ilaw. Totoo nga, baka may hinintay pa sila. Hayaan muna. Tara, uwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Lola. Ate, bakit sila ganun no? Kilala naman nila tayo pero bawal tayo sa loob ng bahay nila pag manood ng TV. Ate, bawal tayo sa loob pag manood ng TV. Pero pag may utos si Aling Judith tulad ng magtapon ng basura, pinapasok niya ako o kaya pabili sa tindahan. Huwag ka nang pumunta dito ha, sa bahay na lang tayo. Opo, ate. Huwag mong babanggitin kay Lola ang nangyari ngayon ha. Atin dalawa lang to. At simula ngayon, hindi ka na pupunta dito. Sana po ako manonood ng TV, ate? Alam mo Liz, huwag ka na malungkot. Masasanay din tayo hindi manood ng TV. Gusto mo ba lagyan natin maranasan ito? Hindi po. Oh, bakit ang bilis niyo umuwi? Hugas lang ako ng kamay, ate. Maaga po kasi sila matutulog la, kaya maaga nila pinatay ang TV. Ah, ganun ba? O sige, maaga na tayong humiga para matulog. Sige po la. Ron, gising ka pa? Opo la, bakit po? Anong nangyari kanina? Wala naman po la. Okay lang ako. Huwag ka nang magsinungaling, sabihin mo na. Naawa po ako kay Lisla kanina po kasi hindi ulit kami pinapasok kanila Aling Judith. Doon lang kami sa labas nakatayo at nanood dahil bagong linis daw sahig na. Huwag ka nang umiyak, apo. Nandito lang ako. Yan na sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayo pumunta doon, no? Babubuhay naman kayo walang TV. Nakakalungkot lang po la, may mga ganun tao. Kaya kayo, mag-aral kayong mabuti para pag nakatapos na kayo at makapagtrabaho, makakabili na kayo ng sarili ninyong TV. Tama na pag-iyak, tandaan mo yung pakiramdam na yan, Ron. Opo, lola. Para pagdating ng araw, kung kayo naman magkaroon, hindi ninyo gagayahin yung mga taong tulad nila Judith. Tandaan nyo yan lagi dahil bilog ang mundo. Opo. Opo la. Tahan na, matulog na tayo.